Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 17.2 million high-grade marijuana na samsam sa Port of Clark. Plane crash sa Thailand, siyamang pinaniniwalaang patay. Big-time rollback sa produktong petrolyo aasahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsamang 10.5 kilos o 17.2 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o Kush sa Port of Clark. Nalaman sa records na dumating ang shipment noong August 6, 2024 at idineklara itong dalawang one-seater sofa. Matapos dumaan ang shipment sa X-ray inspection project at K9 sniff test, nakita sa physical examination na nakatago sa dalawang sofa ang 23 self-sealing transparent plastic sachets ng dried leaves at fruiting tops ng high-grade marijuana. Isang warrant of seizure and detention ang agad inisyu sa shipment bilang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Siyam na individual ang pinaniniwalaang patay matapos mag-crash ang isang small passenger plane sa Thailand. Ayon sa Thai officials, wala umanong nakitang survivors ang rescuers sa crash site na isang mangrove swamp sa Chan Chong Sao Province na may layong 40 kilometers lamang mula sa airport sa Bangkok. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakita ng rescuers ang mga nasunog at sirasirang katawan ng mga pasahero ng eroplano sa paligid ng area. Hindi pa nilalabas ang pangalan ng mga namayapang pasahero. Gayunpaman ayon sa spokesperson ng Chachong Sao Province, kabilang sa mga ito ang 5 Chinese tourists mula Hong Kong, 2 Thai female crew at isang Thai pilot at co-pilot. Sa report ng City Aviation Authority ng Thailand, nag-take off ang naturang eroplano sa Suvarnabhumi Airport ng 2:46 PM at 11 minuto pa lamang ang nakalipas na walan na ng radio and radar contract ang air traffic sa naturang aircraft. Hindi pa rin natutukoy kung ano ang sanhi ng aksidente. Matapos ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, muling makakahinga ng maluwag ang mga motorista dahil aasahan ng isang big-time rollback sa susunod na linggo. Base sa estimate ng oil trading, magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng gasoline mula 1.15 pesos to 1.35 pesos bawat litro. Sa diesel naman, posibleng mabawasan ito ng 2 pesos to 2.20 pesos bawat litro. Samantala, magkakaroon ng pagbaba sa 1.90 pesos to 2 pesos bawat litro ang kerosene. Saad ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, poor global demand ang nanatiling dahilan ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.